Magandang umaga po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Kaka-release lang po ng pinakabagong chapter sa kwento ni Vlad kaya simulan na po natin kaagad. Pagkatapos nga na dumating ni Vlad galing sa kanilang misyon sa Derimar ay agad itong kumain sa mess hall. Ito ang kanyang na-miss pero nahihirapan siyang kumain dahil sa mga tingin at pag-asta ng mga kapwa niya vassal sa kanya. Sinabi ni Portly na mukhang ganito na ang magiging asta sa kanya ng mga kapwa niya vassal. Lumaganap na kasi ang balita sa nagawa ni Vlad sa Derimar mula sa pakikipaglaban nito sa isang kabalyero at pagpapalabas ng aura niya. Masyado daw mabilis kumalat ang balita ayon kay Vlad. Tinanong ni Portly si Vlad kung ano ang gagawin nito sa bakasyon. Nalito si Vlad sa tanong ni Portly. Sinabi ni Portly na mukhang hindi alam ni Vlad na may bakasyon ang mga vassal na katulad nila. Mayroon silang 2 bakasyon sa loob ng 1 taon. Lahat ng vassal ay mayroon bakasyon ngayong linggo. Hindi sigurado si Vlad kung mayroon din siyang bakasyon. Hindi naman siya anak ng isang noble at wala din naman siyang mapupuntahang lugar. Nang marinig ito ni Portly ay masaya niyang inimbitahan si Vlad sa kanilang tahanan. Sinabi din kasi ng kanyang ama na gustong niyang opisyal na makilala at makita si Vlad. Sa katunayan din daw ay hindi pa siya nakaranas na magdala ng kaibigan sa kanilang bahay. Nasabi ni Vlad na mukhang hindi maganda ang karanasan ni Portly. Patuloy na kinumbinsi ni Portly si Vlad na pumunta sa kanila. Maganda daw ang pakikitungo nila sa mga bisita at maaari siyang bigyan ng mga supply ng karne hanggang gusto niya. At narinig din umano ni Portly na naghahanap siya ng kabayo at kung naaalala daw ni Vlad ay naikwento na sa kanya ni Portly ang ginagawa ng kanilang pamilya. Pwede silang makahanap ng kabayo doon. Nang narinig ito ni Vlad ay mukhang nagbago ang isip niya. Mas nagkintab ang mga mata ni Vlad nang marinig niya na maraming kabayo doon na mas maganda pa ang lahi kaysa sa kabayo ni Jaeger. Na-excite si Vlad at sinigurado si Portly kung totoo ito dahil gagawin niya ang lahat para makuha ang bakasyon nito. Pagsapit ng hapon ay patuloy na nag-ensayo si Vlad at Jaeger. Makikitang hirap pa rin si Vlad kay Jaeger. Sinabihan siya ni Jaeger na mag-focus. Sa isang galaw ay tila pinaikit ni Vlad ang isa niyang mata at parang susubukang ipalabas ang aura. Pero mukhang ikinagalit ito ni Jaeger. Naghanda si Jaeger ng isang matinding atake at pinatama niya nga ito kay Vlad. Bagsak si Vlad at wala itong magawa kay Jaeger. Pagkatapos ng sparring na yun ay pinagsabihan ni Jaeger si Vlad. Sinabi na daw ni Jaeger sa kanya na huwag subukan ng bagay na kailanman ay hindi mangyayari. Mukhang lumaki daw yata ang ulo ni Vlad pagkatapos makipagduelo sa kabalyero sa Derimar. At tila di na nirerespeto ni Vlad si Jaeger dahil hindi na ito nakikinig sa pangaral niya. Tumingin si Vlad kay Jaeger at nakita niya ang mga mata nito. Humingi ng paumanhin si Vlad kay Jaeger. Sinabihan ni Jaeger si Vlad na huwag itong mag-training kasama siya kung napipilitan lang. At huwag niya din daw hanapin si Jaeger kung sa isip ni Vlad ay kaya na niya nang wala ng tulong ni Jaeger. Pinaalis na ni Jaeger si Vlad at tapos na ang ensayo nila sa araw na yun, malungkot na umalis si Vlad. Sa isip ni Jaeger, lahat ng narating ni Vlad ngayon ay kahanga-hanga na, pero parang buhangin lang ito sa dagat. Maganda nga pero hindi pwedeng ibenta at madali lang matangay ng mga hampas ng alon sa kahit anong oras at lahat ay walang katiyakan. Habang naglalakad si Vlad ay pinagsabihan din siya ng boses. Tama daw si Jaeger, magsimula ito dapat sa basic lamang. Kahit daw siya ay magagalit din kung siya ang sa posisyon ni Jaeger, sinabi ni Vlad na gusto niya lang daw itong subukan na mapalabas ulit. Ayon sa boses ay hindi lahat ng kabalyero ay nakakapalabas ng aura pero hindi ibig sabihin nito ay mahina na sila or mas mababa kumpara sa ibang kabalyero. Ang aura ay isa lamang manifestasyon ng potensyal ng kakayahan para mas makarating sa mas mataas na antas. Huwag daw kalimutan ni Vlad ang katotohanan na bago pa lang siya sa paghawak ng espada. Tandaan nito na ang bulaklak ay uusbong lamang kapag meron na itong matibay na pundasyon. Sinabi din ng boses na hindi ganoong klaseng tao si Jaeger na magagalit na lang ng walang dahilan. Pag-isipan daw nito ng mabuti ang mga sinabi ni Jaeger, sa isip ni Vlad ay sanay siya sa pangungutya at pagtawanan pero ang nakita niya sa mga mata ni Jaeger ay iba. Ito ay dismayado kay Vlad, ang mga tingin daw ni Jaeger kanina ay mas masakit pa kaysa sa hampas ng espadang kahoy. Nagsalita ang boses at sinabi na sa huli, hindi na tanong ni Vlad ang tungkol sa bakasyon. Nagulat si Vlad at nakalimutan niya nga ang tungkol sa bakasyon. Pero kalimutan na lang daw nila ito.
Wala namang silbi ang bakasyon sa gitna ng lahat na nangyayari. Magsisinay na lang siya ngayong gabi gamit ang kanyang espada hanggang sa makalimutan niya lahat. Sa gabing yun nga ay patuloy na nagsanay si Vlad. Nagsimula siya sa basics at ginagabayan siya ng boses, sa huling atake niya ay tila nag-iwan ng bakas sa lupa. Sinabi ng boses na tama na ito para sa gabing yun. Tinanong ni Vlad kung tapos na ba talaga sila. Para sa boses ay tapos na ang kota ni Vlad noon nakaraang araw pa. Kapag patuloy na pinagod ni Vlad ang sarili ay manghihina lang ito at posible na ma-injury pa siya. At kapag nangyari ito ay masasayang lahat ng pagsisikap niya. Sumang-ayon si Vlad, napatingin ito sa kalangitan at tumitig sa napakaliwanag na buwan. Sa mansyon pala ay nag-oobserba lang si Yeager sa kanya. Sa isip ni Yeager ay mukhang tama nga si Joseph. Si Vlad ay lobo na naghahabol sa buwan. Sa kabilang dako ng kaharian naman, sa county ng Ravno-Metranova, makikita na tila may digmaang nagaganap. Maririnig ang mga sundalong nagsisigawan. Isa-isang kinukuha ang buhay nila. Biglang may lalaking nagsalita at may tinutukoy ito. Sinabi ang lalaki na nagtataka siya kung saan na napunta si Vlad, yun pala ay ginagawa niya lang ang kanyang pinakamahusay sa nakaraang misyon niya. Ang lalaking ito ay si Godin ng Gaidar. Nilapitan niya ang isang sundalo na tila mamamatay na. Sinabihan siya ng sundalo na mas nauuna pa ang utos ng kanyang amo kaysa sa kanyang dangal. Ito ay bulag na pagsunod lamang. Hindi naman daw ganito ang mga kabalyero ng Gaidar noon. Pero sinagot lang siya ni Godin na yan ang dahilan kung bakit sila namatay. Sinabi ng sundalo na darating ang araw na mawawala din ang liwanag niya at sabihin din daw nito kay Count Gaidar na maghihintay siya sa MP Erno. Tinapos na ni Godin ang buhay ng walang laban na sundalo. Malapit na kayang magkaharap muli si Godin at Vlad. Abangan po natin ito sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Please like our videos po, and also subscribe to our channel. See you soon.